Inilabas ni Coach Tim Cohn ang rason bakit sila natalo sa Lebanon at Egypt matapos talunin ng Qatar sa unang laban. Kasabay niyan, napansin din ni Coach Tim ang pagiging pisikal ng mga kalaban habang ayon sa kanya ay titingnan nila kung nakatulong ang friendly games sa kanilang magiging kampanya sa qualifiers. At ang tanong ng bayan, saan mapapanood ang dalawang bigating laban ng Gilas Pilipinas? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kasalukuyan ay nakapokus na ang atensyon ng grupo ng Gilas Pilipinas sa kanilang kampanya sa third window ng qualifiers. Subalit tila mabigat pa rin ang loob ng ating mga kababayan sa nangyaring pagkatalo sa Lebanon at Egypt sa friendly games sa Doha, Qatar. Sa interview ng media, inilabas naman ni Coach Tim ang tila naging rason bakit sila natambakan ng dalawang bansa matapos ang panalo sa bansang Qatar. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Bea Micalier ng GMA Integrated News. Bottom line is hindi kami natuwa sa laro namin. Hindi kasi kami nakasagot ng maayos sa hirap ng mahabang biyahe at sa tatlong sunod-sunod na laro. Matamlay kami sa kabuuan at nawala yung dating ball movement namin. Ito na yung sinasabi ng marami, di ba? Yung hirap ng biyahe, yung pagod, yung dapat ay mas malakas ang katawan nila pero dahil sa sobrang biyahe at sunod-sunod bakbakan sa court, hindi sila nakasagot ng maayos sa mga kalaban, di ba? Yung dalawang laban sa Lebanon at Egypt, malaking bagay po yun eh. Tambak kasi sila dun eh. Ibig sabihin, kitang-kita kung paano sila nahirapan sa laban. At inamin po yun ni Coach Tim ha. Hindi basta hula lang yun. Sinabi niya mismo na hindi sila nakasagot ng maayos sa mga kalaban dahil sa hirap ng biyahe. So ang problema, bibiyahe ulit sila patungo ng Taiwan para sa third window. Suma total, dagdag pagod ulit sa kanila yon. Pero sana magawa nila ng paraan na makasagot sila ng maayos sa bakbakan, di ba? Dito seryosong laban na kasi kakaharapin nila rito eh. Kahit pasok na sila sa Asia Cup, mahalaga pa rin ang laban sa Chinese Taipei para sa magiging pwesto nila sa Asia Cup ngayong August. Pero alam niyo ba na kahit may inamin na si Coach Tim tungkol sa kanilang performance sa Doha, may paniwala pa rin ang ilang observers na ayaw lang umano ni Coach Tim na ma-scout sila ng kalaban, ang Taiwan at ang New Zealand. Kaya ayon sa kanila, mas minabuti umano ng Gilas Pilipinas na maghinay-hinay na lang sa dalawang laban. Paniwala nila, yun ang rason bakit tila atubili ang ilang players na kumamada habang nasa loob ng friendly games. Sana nga ganun na lang yon, pero aminado kasi si Coach Tim na nahirapan sila sa mga laban na yon. Bukod sa mahirap na biyahe at magkakasunod na bakbakan na tila naging rason bakit matamlay ang naging resulta ng kanilang laban sa Doha, inamin ni Coach Tim na sobrang pisikal ng mga Middle Eastern team na nakasagupa nila. Sa huli, sinabi niya na titingnan nila kung nakatulong ang mga laban sa kanilang magiging kampanya sa third window ng qualifiers. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Bea Micalier ng GMA Integrated News. Physical sila at kailangan nating mag-adjust sa physicality na yun sa hinaharap. Ginusto namin na maging mahirap ang trip na to, di ba? At pwedeng sabihin na mas mahirap pa kumpara sa inaasahan namin. Ngayon, move on na sa totoong laban. Yung mas mahalaga, titingnan namin kung nakatulong sa amin ang karanasan na to. So kung may benefit yung pagsali nila sa Doha, masasabi natin na yun yung nalaman nila na dapat sila mag-adjust sa totoong bakbakan, di ba? Sa August po yun, sa oras na makalaban na nila yung mga sinasabi niya na Middle Eastern team. Kasi sabi niya, sobrang physical lumaban ng mga yun eh. So dapat talaga may adjustment silang gagawin dyan para makasabay sila dito sa mga laban. Doon sa totoong laban, yung Taiwan at New Zealand sa third window ng qualifiers, dito mas mahalaga na to kasi kasama to sa mga magiging pasya ng FIBA kung saan sila dapat maihanay or kung saan sila makakapwesto, di ba? Ayon na rin sa balita, dapat masweep nila ang tatlong window para mas maganda maging position nila sa actual na Asia Cup. Yun din ang hinahabol kasi ng New Zealand eh. Kaya mas mabigat na kalaban ngayon ang Tall Blacks. Yung Chinese Taipei hindi basta pwedeng pagwalang bahala rin yun. Pinahirapan din kasi nilang New Zealand sa huli nilang laban, di ba? Kaya tingin natin, mapupwersa talaga ang grupo ni Coach Tim sa dalawang laban na natitira. At dahil galing sila sa Doha, posibleng magamit nila ang anumang nakuha nila or natutunan doon kung meron man. Kaya asahan na natin siguro ang dalawang maiinit na laban sa huling window ng qualifiers. Lahat sila naghahabol ng makaungo sa isa't isa eh. Kaya lahat sila pupupok yan para manguna sa nasabing laban. At ang resulta, panalo tayong mga viewers. Makakikita tayo or makakapanood tayo ng magandang laban. Base sa pahayag ni Coach Tim, nakapokus na sila sa magiging laban ng Gilas sa Chinese Taipei at New Zealand. Dalawang laban na posibleng mag-angat sa kanila sa nasabing torneo sakaling malusutan nila ang dalawang kuponan. Pero ang tanong ng bayan, saan na tanong oras mapapanood ang dalawang salpukan na kanilang inaabangan?
Narito ang detalyadong paglalahad ng One Sports. Tutukan natin ang report ni John Balestero sa One Sports. Makikipagsapalaran ang Gilas sa Chinese Taipei sa Huwebes, February 20 sa Taipei Heping Basketball Gymnasium. Magsisimula ang laban sa ganap na ikapito ng gabi, Philippine Time. 3 araw pagkatapos ng pagbisita sa Chinese Taipei, makakalaban naman ang Gilas ng New Zealand sa Auckland Spark Arena sa Linggo, February 23 sa ganap na ikatatlo ng hapon, Philippine Time. Okay, so maliwanag na sa atin kung anong oras mapapanood yung dalawang laban, di ba? Siyempre, saan tayo manonood? Yun yung tanong ngayon no? Base sa inilabas sa pahayag ng One Sports sa kanilang official X or Twitter account, mapapanood ang dalawang kapanapanabik na bakbakan sa One Sports, One Sports Plus, RPTV at Pilipinas Live App. Ang gagawin lang siguro natin is maganda tayo ng popcorn or siguro merienda na rin para ma-relax tayo habang nanonood, di ba? At uulitin natin, huwag na nating isama si Mrs. sa panonood kasi mas maingay sila sa atin Bukod dyan, minsan mapanakit din sila, di ba? Parang minsan di na nila alam na yung hampas nila kahit mahina, masakit pa rin. Kasi sunod-sunod no? Pero seryoso mahirap ang dadaan ng dalawang laban ng Gilas. Mababa kasi moral nila ngayon dahil sa kanilang kampanya sa Doha. Bigo sila ron. At tingin natin sasamantalahin yun ng Chinese Taipei. And of course, ng New Zealand. Yung New Zealand, alam naman natin, sobrang physical nila, di ba? So, mas mahirap silang kalaban ngayon. Nagpalit pa sila ng ilang player. Kaya desidido talaga silang makuha yung panalo versus Gilas Pilipinas and of course sa Hong Kong. So guys, maraming salamat.